RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng tagapakinig dito sa grupo ng TONL. Isa na namang drama serye ang inyong mapapakinggan sa oras na ito. At ito ay itago na lamang siya sa pangalang Gabriel. Nagkagusto sa isang babaeng simple lang na minahal niya ng totoo hanggat sa pumuti ang buhok nito. Para malaman ninyo ang buong pangyayari ng buhay niya, amin na pong sisimulan at ito ay aming pinamagatang Hindi Ka Mapapalitan sa Puso Ko. Oh, babe. Tagal na pala natin, oh. Oo nga, babe, no? At salamat ka pala dahil sa tuwing mansari natin, anniversary natin, palagi mo ako dito dinadala sa lugar na to. Tahimik, puro mga ibon ang maririnig, malamig na hangin, at umagos na tubig sa sapa. Nakaka-stress free kumbaga. Oo. Tsaka, alam mo, marami akong mga pangarap na gusto kong matupad na kasama ka. Eh, di ba nga? Gusto mong pakasalan pa kita at iharap kita sa altar? Oo naman, babe. Yan kasi ang pinaka-importante sa lahat. Yung makasal muna tayo bago tayo magkaanak. At ilan pa lang anak mo gusto mo? Eh, syempre, tatanong pa ba yan? Eh, kahit isang dosena, okay na sa akin. Ano? Grabe ka naman, maka-isang dosena? Parang hindi ko naman yata kaya yun, babe. Pero alam mo, masaya ako. Masaya ako na nagtagal tayo ng ganito. Tsaka, huwag kang mag-alala. Matutupad din yung mga pangarap natin. Tiis ka lang. Alam ko naman yun, babe. At salamat ka pala, ha? Kasi, alam mo, sobrang saya ko nung nakilala kita. At, paano pala kung mawala ako, babe? Anong gagawin mo? Mawawala? Bakit ka naman mawawala? Nandito pa nga tayo, nagkasama tayong dalawa. Tsaka huwag mong sabihin yan. Eh, ang dami ng mga pangarap natin na gusto nating matupad, tapos masasabi ka ng ganyan. O bakit parang namumula yung mukha mo? Parang malungkot ka na naman. Wala. Masaya nga ako eh. Kasi, andito tayo ngayon. Magkahawak kamay. Niyayakap mo ako. Alam mo, babe, pag magkasama tayo, feel ko ang safe-safe ko. Kahit na ganito pa lang tayo, daig pa natin yung mag-asawa. Basta, kung sakali man na mawala man ako, pag-ingatan mo yung sarili mo, ha? At lagi mong tandaan, mahal na mahal kita. Huwag mo kang sabihin yan. Eh, bakit mo ba sinasabi yan? Eh, parang namamaalam ka eh. Huwag ka nga ganyan. Yakali ka nga dito. Mayakap ka muna kita. Huwag ka nang malungkot. Salamat, lang ako. babe. How I wish, babe, na panghabang buhay tayong magsasama. Kasi feel ko, hindi na ako tatagal sa mundo. Babe? Babe? Ha? Ano palang sabi mo? Sorry, natulala ako.
Nakakatulala ka na naman. Ano ba kasing iniisip mo? Wala lang. I love you. I love you too, babe. Ah, sige. Uwi na siguro tayo, babe. Parang pahapon na rin kasi. Oo. Oo, sige na. Makauwi na rin tayo at parang uulan na naman ata. Tara na, sige. Sobrang saya na umabot na sila Daniel at sila Gabriel at Crisel. At syempre, ginawa niya ang lahat para makaipon sa kanilang kasal. Para pag gusto nang mag-propose, ready na ang lahat sa kanilang dalawa. Sa babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Pero isang pangyayari ang dumating na hindi lubos maisip ni Daniel, ni Gabriel, kung bakit nagawa ni Crisel iyon sa kanya. Babe, nandito na ako. Bumili ako ng paborito mong pagkain, oh. Halika na at kumain na tayo habang mainit pa to. Babe? Bakit para wala ng mga atang tao dito? Papuntahan niyo muna sa banyo. Wala namang tao dito. Matignan niyo muna yung cabinet niya. Bakit parang nagkalat yung mga damit dito? Babe? Wag mo naman akong tinatakot. Tinatakot mo ako, di ka na nakakatuwa. Babe! Ano? May iniwan siyang sulat. Mabasa ko nga muna to. Hi, babe. I'm sorry kung ginawa ko ito sa'yo. Ang iwan kita nang walang paalam. Gusto ko lang hanapin ang Babe? sarili ko. Kung sigurado na ba talaga ako mabuhay na kasama ka. Huwag kang mag-alala. Lalayo lang ako para naman ito sa atin. Basta lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita, babe. Masaya ako na nakilala kita. At may mga bagay lang talaga na kailangan ko munang ayusin ng sarili ko. Para pag dumating na yung araw na okay na ang lahat, I hope malalampasan natin to, babe. I love you, babe. Mamiss kita. Nagmamahal. Crisel. Babe? May mali ba ako? Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit mo ko iniwan? Babe! Gumawa ng paraan si Gabriel para makontak ang babaeng minamahal niya. Pero out of coverage ito. Para siyang nababaliw kakaisip kung saan niya makikita kung paano niya mahahanap si Crisel. Kaya pinuntahan niya ito sa probinsya para makibalita sa mga magulang niya. Oh, Nasek. May naantay ka bang bisita? Wala naman, Berteng. Teka, buksan ko muna ang pinto, ha? Gabriel? Ano ginagawa mo rito? Berteng!
nandito ang boyfriend ng anak natin si Crisel. Ay, ganun ba? Oh, Gabriel. Bakit ka ba nandito? Nay? Hinahanap ko po kasi si Crisel. Iniwan niya po kasi ko sa bahay. Kaya po nagdesisyon po ako na pumunta po dito. Tatanong lang po ako kung nandito po si Crisel. Wala dito si Crisel. At saka, bakit ka pa pumunta dito? Ano ka ba, Berting, asawa ko? Papasukin muna natin si Gabriel. Malayo pa yung binyahe niyan. Iho, halika muna. Pumasok ka muna. Hindi naman magtatagal yan. Uuwi rin yan. Hindi naman magtatagal yan dito. Sige na. Ano ka ba, Berting? Diyan na nga kayo. Maiwan ko na kayong dalawa dyan. Iho, pasensya ka na, Iho, ha? Pero may tanong lang ako sa'yo, Iho. Ano po yun, Nay? Gaano mo ba kamahal yung anak ko? Nay. Mahal na mahal ko po si Crisel. Gusto ko na siyang makasama. Tsaka, hindi ko nga alam kung anong kasalanan ko, tiniwan niya ako. Gusto kong malaman kung nandito si Crisel. Baka pwede niyo pong sabihin sa akin. Ang totoo niyan, Iho, kasi wala din akong alam. Pero kung sakali ba na tumawag siya, magsasabi ako agad sa'yo, ha? Iiwan mo na lang yung number mo sa akin. Sige, Nay. Isusulat ko po yung numero ko. Ito po. Crisel, Sige, pumasok ka na dito. saglit lang, Berteng. Sige na, Iho, mag-iingat ka, ha? Nagagalit na si tatay mo, Berteng. Pasensya ka na ulit. Sige na, Nay. Makaalis na rin po ako. Alam ko rin po nagalit sa akin si tatay. Sige po, makaalis na po ako. Salamat. Pagkatapos ng isang buwan ng paghahanap ni Gabriel, may biglang tumawag sa numero niya na kainawiwindang na balita. Tumawag ata sa akin. Masagot niya muna. Hello? Sino po sila? Iha? Si Nanay Tasing mo ito. Nay? Buti po nakatawag po kayo. May balita na po ba kay Crisel? Iha? May dapat kang malaman. Tumawag lang ako, nagpatago sa'yo para hindi mapansin ni tatay mo, Berteng. Pero kasi hindi ko na kaya. Hindi na kaya ng konsensya ko na hindi sabihin sa'yo ang totoong nangyari sa anak namin. Ano po ba nangyari kay Crisel? May nangyari po ba sa kanyang masama? Nasa hospital ang anak namin. Umuwi siya doon sa amin para magpagamot. Hindi niya sinabi sa'yo dahil ayaw kanyang madamay sa malubha niyang sakit. Ayun siya guys sa hospital 50-50. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi niyo pa kasi sinabi sa akin ito po. Sige na. Pupunta ako dyan. Hello? Di pwede to.
Mag-epake ako ng gamit ko. Aalis ako. Pupunta ako dun sa kanila. Manong, dyan nyo lang po ihinto sa may gate ng hospital. Dyan lang po ako. Okay. Sige na, ihinto ko na. Maraming salamat, Manong, ah. Ay, nandito na ako sa hospital. Makapasok ka muna. Oh. Bakit ka ba nandito? Tay, Berteng, ako yung tumawag sa kanya, Berteng. Kailangan niya rin malaman yung nangyari sa anak natin. Ito naman kasi, pabida-bida ka. Sinabi na ng anak mo na hindi pwede sabihin. Ikaw talaga. Wala ka talagang silbi. Tay, Nay. May karapatan po din ako na makapunta dito. Nobya po ako ng anak nyo. Tsaka nag-aalala din po ako sa kanya. Dito ka muna, ha, iho, ha. Lalabas lang kami ni tatay mo. Halika na, asawa ko. Huwag ka nang magalit. Ikaw naman kasi. Sinabi ka ng anak mo na hindi pwede sabihin sa kanya. Ang tigas ng ulo mo. Kumukunot na naman yung uno mo. Maiwan ka muna namin, ha, iho. Sige po, Inay. Babe, nandito na ako. Ang payat-payat ko na. Bakit mo kasi ko iniwan, babe? Di ka man lang nagpaalam. Iniwan mo ako ng isa. Di mo sinabi na ganito na pala yung kalagayan mo. Maganaya mo eh. Di mo naman kailangan maglihim. Di mo naman kailangan itago sa akin to eh. Bakit parang lumalabas yung luha sa mga mata niya. Gumagalaw yung kamay niya. Dok! Dok, tulong, Dok! Sir. Labas po muna kayo, sir. Kami na pong bahala. Doc, anong pong mga kailangan, Doc? Sa akin yung mga gamit. At pakilagyan na lang ng konting kuryente. Iho, ano nangyari? Bakit ang dami nilang pumasok sa kwarto ng anak ko? Ano bang nangyari, iho? Nay? Nagkaroon po ng problema eh. Hindi ko alam pero biglang gumalo yung kamay ni Crisel. Diyos ko, sana okay lang yung anak natin, Berteg. Ito nang sinasabi ko sa'yo, Berteg, gusto mo kasi ikaw lagi ang masunod. Paano mangyayari sa anak natin, Berteg? Ikaw talagang sisihin ko. Alam ko na mali ko ang lahat. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako na hindi ko sinabi ang totoo. Berteg, Talaga ina sinasabi ako, ko eh. Berteg. Kawawa naman si Paano po Crisel. kung may mangyari kay Crisel? Kasalanan niyo to eh. Kung hindi lang sana kayo naglihim sa akin, hindi mangyayari kay Crisel to. Patawarin ko ka na.
Ay, anong doktor? Dok, kamusta yung anak ko, Dok? Kayo po ba ang pamilya niya? Ako yung ina niya, Dok. Kamusta yung anak ko, Dok? I'm so sorry, madam. Pero wala na ang anak niyo. Ano? Tuluyan na siyang sumuko. Hindi pwede, Dok. Crisel. Bakit mo kami iniwan, Crisel? Berting, wala na tayong anak, Berting. Alam ko kasalanan ko. Ngunit sana ako naglihim. Berting. Yan ang sinasabi ko eh. Ngayon, sabihin niyo sa akin, kaya mo bang ibalik ang lahat? Wala na si Crisel. Anak ko. Patawarin mo ako, anak. Ay, iho. Nalibing na si Crisel. Ay. Anak, patawarin mo ako, anak. Wala man akong nagawa para mabuhay ka. Siguro, kung hindi ko sinunod ang tatay mo, buhay ka pa hanggang ngayon. Siguro tinulungan ka pa ni Gabriel, pero wala na. I'm sorry, anak. Mamimiss ka ni Mama. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na kung marami kami pagkukulang sa'yo. Alam ko mali ko ang lahat, anak. Sana mapatawad mo kami. Mahal na mahal ka namin ng mama mo. Ay, ano na ang plano mo ngayon, Gabriel? Nay? Kahit ngayon lang po sana, dito po muna ako. Sige. Kahit kaunting oras lang po. Sige, halika na, asawa ko, Berting. Pabayaan mo na natin si Gabriel. Tara na. Makaalis na tayo. Babe? Mamimiss kita. Mamimiss ko yung mga araw na kasama pa kita. Iniwan mo ako eh. Ang daya mo. Ang daya mo sa relasyon nating dalawa. Siguro, hindi ko magagawang magmahal ng iba. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Lumipas ang mahabang panahon. Palagi pa rin dinadalaw ni Gabriel ang puntod ng minamahal niyang si Crisel. At Alam mo, babe, nandito pa rin ako. Tumanda na lang ng ganitong edad pero hindi pa rin ako nagmahal ng iba. At wala akong natitipuhan na kahit isang babae sa mundo, kundi ikaw lang. Wala pa rin makakapantay sa'yo.
wala pa rin makakapantay sa kagandahan mo. Eh okay lang, kahit matanda na ako. Pero, bilib ako at proud ako na ikaw lang ang babaeng minahal ko. Okay lang sa akin na hindi ako makahanap ng iba. Dahil wala naman talagang makakapantay at makakapalit. Makakapalit sa'yo sa puso ko. Ikaw lang ang laman nito. At hindi ko magagawang magmahal ng iba. Nagdala pala ako ng rosas na para sa'yo. Naalala mo ba yun dati na tuwing anniversary natin? Lagi kitang binibigyan ng bulaklak. O ito. Para sa'yo yung bulaklak na yan, Crisel. Mahal na mahal kita. At doon natapos ang kwento ni Gabriel sa minamahal niya. Kaya sana makapulutan ng aral itong kwento niya. Ang pagmamahal ng isang tao ay hindi agad napapalitan kung ikaw ay nagmahal ng totoo. Gaya na lang kay Gabriel na nagmahal kay Crisel, na hindi niya kailanman magawang maghanap ng iba dahil walang makakapalit sa puso niya kundi si Crisel lang. At hanggang dito na lang ang aming drama serye na aming pinamagatang Walang Ibang Makakapalit Dito sa Puso Ko, Ikaw Lamang. Maraming salamat sa tagapakinig dito sa Pinoy OFW Music Lounge. And God bless us all. Salamat, partner. PG. Dili